Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sobrang komplikado ang mga nangyayaring korupsyon sa bansa, lalo na sa mga napakalawak na mga anomalya sa mga flood control projects. Labis-labis ang pagkagalit ngayon ng mamamayang Pilipino sa sabuatan ng mga swapang ng mga politiko, taga-DPWH, Commission on Audit at mga contractor sa pera na bilyon-bilyon na para sana sa proteksyon laban sa matinding pagbaha at taon-taon. Subalit, kinobra at binulsa ng mga ganid na mga politiko, taga-DPWH at mga contractors. Dinaya di umano ang bidding upang mapaboran ang 15 mga contractors. 40% ang kickback sa mga taga-DPWH sa bawat projects na ma-award sa mga contractor at tinipid at ginawang substandard ang mga flood control projects kung kaya ilang buwan lamang na ginawa at kunting ulan ay tibag na kaagad. This is not an ordinary corruption. This is an economic sabotage at pagtatraidor sa mga Pilipino. Ang nakakalungkot pa ay maraming mga ghost projects, subalit dineclare ng mga district engineer ng DPWH na 100% accomplished and implemented. Mismo si district engineer ng 1st District ng Bulacan na sinibak na si Engineer Alcantara ang umamin na pinirmahan niya ang mga ghost projects na ito. Tanong ngayon ng marami ay paano ito nakakalusot sa COA or Commission on Audit, sa PCOB or Philippine Contractors Association Board, sa DPWH at baka sila lang din ang naghahatian. Sobrang lantaran na ang pagnanakaw samantalang lubog sa baha ang maraming mga Pilipino. Nanginig naman sa Blue Ribbon Committee hearing si Mark Alan Arevalo na may-ari ng Wawaw Construction ng sabunin ng mga senador kung sino-sino ang mga kasabot niya sa ginawa ng mga ghost projects sa Bulacan. Under sa Wawaw Construction ang karamihan sa mga ghost projects, particularly sa 1st District ng Bulacan. Nang nakaharap ni Arevalo si Senator Villanueva ay tila maiiyak ito at parang nangingig. Pinakausapan si Arevalo ni Senator Marcoleta na umamin na at ituro kung sino-sino mga politiko, taga-DPWH at mga taga-COA ang mga kasabwat niya at nangako si Marcoleta na baka hindi na nila itutuloy ang 42 counts of plunder cases at baka pagbayarin lamang siya sa gobyerno kung sakaling makipagtulungan ito. Hindi di umano fair sa panig ni Arevalo na akuin nito lahat ang mga pagnanakaw ng mga opisyal. Alam ng marami na baluarte ng mga Villanueva ang Bulacan at mismo sa 1st District ginawa itong mga ghost projects na ito na mismo si PBBM ang nakadiskubre. Tell me, pinapainit ng ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom ka ng tubig. Oh. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City.
Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last and final question. Meron Meron ba ka ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda ring offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po, nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-cite kita yung contempt dito eh. Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Miss Sarah. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang na very po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Ayun yun. Yun din, Ano po yun, yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot, i-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Tem. Thank you. One last question, Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka?
Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay nga. yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi sabi I'm mo just lang, ikaw, concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, inunumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, sagutin mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, baka Opo, tayo ang sagot panahon. po, ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan, na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabwatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di po na-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Sa Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know mag-release. that. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala ho kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA. Kanina po po. Mr. MMDA, sir, nagpresenta po si Ramon S. Ang na tutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis dyan, libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito? Itong pag-volunteer ni RSA para linisin ang mga estero natin? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost Project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that
there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po talaga. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your Honor. You should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit nyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita nyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, eh. Oh. Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm, Because sir, we're going dahil to get Wala po we subpoena already the documents. So, Opo. can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. Do you also audit itong pickup? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung pickup po. I'll go with the pickup, no? Nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Okay. Kayong tatlo, as board members ng pickup, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board, I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why. Engineer Bagaw, EGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, Your Honors. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a pickup board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PICAP and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PICAP? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. And I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng pickup licenses? Your Honor, that is a very good question. And I'm not asking you, I'm asking DPWH.
Hindi, personal opinion ko, Your Honor, Mr. Chair, hindi po dapat o hindi tama siguro ang pagpapahiram ng lisensya. You are not being asked to give your personal opinion, I ma'am. apologize. This is a recorded proceedings. I apologize, Your Honor. We're talking about facts here. Thank I you. apologize, Your Honor. But I am not very knowledgeable on the procurement part. I have not been a member of any BAC. Pero again, sa pagkakaalam ko po, hindi po tama na pinagpa-rent or pinapahiram. Kasi po yung, But you are aware that this is happening. hindi ko po, well, hindi, Come on, Yuse Cabral. hindi po, Mr. Chair, Your Honor. Because I am not involved in the operation. Kayo bang na-deputize na sumagot in behalf of the department para Ako po kasi makasiguro lang tayo? Opo, ako po kasi yung pinakamataasang posisyon na nandito ngayon. Kasama ko po yung mga regional director. Kasi you keep on looking at your back for every question. I So apologize. you're referring to most of them, baka you are very discomfortable with doing this. So baka meron po kayong gustong Opo. pumalit sa inyo. Sa ngayon, Pwede po bang matawag ko ang isang regional director kasi sila po yung regional implementing director office. lang yun. Lalong walang alam yun. Mr. Chair, with the indulgence of the majority leader, interjection lang. Okay. Paalala lang po na kasasabi po kasi ni Yuse Cabral, di nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila at alam ng department. For the record, salamat Mr. Chair at Majority Leader. Anyway, that will be shown later on by the documents that we will be subjected to questioning, as well as people who are involved in this. Okay. Thank you, Mr. Yang. I only have 1 minute to go. May I just put on record, because this is in aid of legislation, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, gusto nating i-address ito. So kung hindi kayo makapagtutulungan sa amin, DPWH, mahalata kayo na part kayo ng mafia dito talaga. So yan ang gusto nating makita, because itong mga contractor, if I have enough time, I will ask these contractors. For example, Ma'am Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. So lahat ng nakalagay po sa inyo, dun sa 30 billion in the past 3 years, ay kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. For example, kayo, Ma'am St. Timothy, sinabi nyo kanina, may 145 flood control kayo. Di ba? Ilan ang tauhan nyo? I have 38 admin employees po. 38. Pero ilang billion yung hawak po ninyo. So, alam na. Admin lang po. Kaya nga, so alam na nagpapahiram kayo. Anyway, Mr. Chairman, last but not the least, let me just point out, no? Last month, the Office of Ombudsman ordered the filing of criminal charges in connection po dun sa 2.4 billion purchase na laptops for public school teachers during the pandemic. And among the respondents, Mr. Chairman, yung Froilan de Mongo from joint venture that included yung SunWest Construction and Development Corporation. Once again, we ask, Mr. Chairman, why insist on awarding contracts to firms like SunWest, which are involved in corruption cases, when there are more qualified and reliable contractors available? Yung COA Annual Report 2021, finlag na. Imagine, construction firm supplying laptops. So bakit nakakakuha pa rin ito? So clearly, wala talagang mekanismo para i-check. Zero. Kitang-kita ko lahat kayo nagnanad. Parang wala na ba tayong magagawa dito? Klaro na, maliwanag pa sa sikat ng araw itong mga kumpanya na binanggit natin, contractors na binanggit natin. And yet, kumokopo pa rin sila ng limpak-limpak na billion peso project from the government. Can anyone answer this question? Why is it happening? PICAB, DPWH, COA, didn't we see this already? Your Honor, sir, jurisdiction po kasi yun ng GPPB. And usually po, sir, yung blacklisting po is 1 year lang po yung pag-blacklist nila. After 1 year po, pwede na po ulit silang makipag-transact or makipag-bid po. They can produce again, they can apply again, and ang PICAB, bibigyan ulit sila ng lisensya. Opo. Opo, Your Honor. At umoo po kayo, Dr. Dakay, so ganun talaga. Kahit alam yung blacklisted or
Because, Your Honor, if I may, yeah, the blacklisting. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Buksan mo yung mic. Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017. 17 po. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy, Malinaw Mr. Chair, pwede bang linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Against Wala incrimination, akong Your narinig na Honor. against eh. plus Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasagot ko po, Your Honor. Hindi po. Oh, answer. Teka muna, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Maraming kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano Your Honor. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po.
Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo kung saan dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit